pag sinabi ko kasi flood control, alam na ho ng lahat ng congressman yan. Pera-pera lang po lahat yan. Pati Pangulong Marcos, Pangulo ng Pilipinas, nato na nag-check nung baha, flood control projects. Ang Senado nag-iimbestiga na ng proseso, ng kontrobersya. Ang Kongreso, ang taong bayan are all involved. Buong Pilipinas na po nag-iimbestiga ng flood control projects. Nung may PACC lang ang gumagawa noon. Na ang Senado, ang Kongreso, nag-uumpugan. Senado lang naman talagang kamatch niyan eh. Ang Presidente, binubunyag. Pero hindi pa siya tumatawid sa kontraktor. Sa totoo lang po, yung kontraktor na yan po ang lowest mammal or the lowest in the totem pole. Utusan po nilang lahat yan. Pag sinabi nilang 10%, 10% bibigay niya. Pag sinabi nilang 50%, 50% ang bibigay niya. So hindi ho yan ang mastermind. Ang mastermind dyan, kung sino may hawak ng pondo at may control dun sa district engineer. Sino ba yon? Congressman. Congressman naman ang nasusunod eh. Pagka ayaw ng DE, district engineer. Tama. Ito po ang nagpapabid. Sila ang nagpapabid. Ito ang nagde-design, ito nagpapabid. Sila nag-check, supervise. Pero pag hindi sumusunod, yung district engineer, doon sa congressman, papalitan yan. Sino naglalabas ng pondo? Sino nagdadala ng pondo? Congressman din. So sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, o DE? Congressman. Yung congressman. Pero huwag ka magsasalita ng masama sa congressman, tatawagin ka sa quad ko. Alam mo, pag sinabi ko kasi flood control, alam na ho ng lahat ng congressman yan. Pera-pera lang po lahat yan. Ngayon, ang buong Pilipinas involved na sa investigasyon ng flood control. Pati Pangulo Marcos, Pangulo ng Pilipinas, nato na nag-check nung baha, flood control projects. Ang Senado nag-iimbestiga na ng proseso, ng kontrobersya. Ang Kongreso, ang taong bayan are all involved. Buong Pilipinas na po nag-iimbestiga ng flood control projects. Nung may PACC lang ang gumagawa noon. And the rest can do what their job is. Meron tayong build. Yung mga cabinet members noon, mga official, especially the cabinet members, because under direct direction po ni Presidente Duterte yan, can do positive things within their mandate. Secretary Art was doing build all the way. Secretary Lambino was doing economic development all the way in Cagayan. Kasi merong mga opisina na nagbabantay. Alam niyo po, ito walang biro ito. Tanungin niyo po ang customs. Pag dumating po kami doon noon, kalahati ng opisina umuwi sa takot. Walang biro po yan. Pag dumating ako doon, mahilig po kami sa PACC mag-alaga ng takot eh. Alam niyo alaga ng takot? Yung tatakutin mo ng tatakutin para hindi gumawa ng masama. So laging inaalagaan mo sa takot. Ang DPWH, ganyan din po yan. Kung meron man pong korupsyon noon, hindi ganito kalaki. Yan po ang puntos ko. Hindi po ganito kalaki. Tatlo lang po yan na isinulong ng Pangulong Duterte, kaya natin siya minahal, sinamahan, at nagustuhan. Labanan ng droga, labanan ng korupsyon, labanan ng krimen. Ngayon, sa nangyayari po ngayon? In one way, natutuwa ako kasi now the government realized na hey, we have to fight corruption. Ngayon, nakikita natin na ang Senado, ang Kongreso, nag-uumpugan. Senado lang naman talagang kamatch niyan eh. Ang Presidente, binubunyag. Pero hindi pa siya tumatawid sa kontraktor. Sa totoo lang po, yung kontraktor na yan po ang lowest mammal or the lowest in the totem pole. Utusan po nilang lahat yan. Pag sinabi nilang 10%, 10% bibigay niya. Pag sinabi nilang 50%, 50% ang bibigay niya. So hindi ho yan ang
mastermind. Correct. Ang mastermind dyan, kung sino ang may hawak ng pondo at may control dun sa district engineer. Sino ba yon? Buaya. Sino? Buaya. Hindi, anong pwestong buhaya? Congressman. Kongreso. Congressman. Kaya nga. Congressman naman ang nasusunod eh. Pagka ayaw ng DE, district engineer. Tama. Ito po ang nagpapabid. Sila nagpapabid. Ito ang nagde-design, ito ang nagpapabid. Sila nag-check, supervise. Pero pag hindi sumusunod, yung district engineer, ito sa congressman, papalitan yan. Sino naglalabas ng pondo? Sino nagdadala ng pondo? Congressman din. So sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, o DE? Yung Congressman. congressman. Pero huwag ka magsasalita ng masama sa congressman, tatawagin ka sa Quadcom. Contempt Eh, ka. nandiyan naman po kayo eh. Oh, dito, tatawagin mo ako sa Quadcom. Pagtatanggol nyo kami. Oo, okay lang eh. Tatay ko, 12 years na kulong eh. Sarap ng kulungan nila rin, naka-aircon ka pa. At pag tinulong po nila ako for doing what is right, I will consider that as a chip on my shoulder. Yeah. Totoo ang ginawa ko. Yeah. Ngayon, ito po ang problema natin. Kita nila, hindi ko alam if President Marcos, paano niya itatawid ito. I'm hoping to see, I'm watching eagerly, paano niya itatawid ito sa mga congressman. Paano niya itatawid ito? Hindi ang contractor, hindi pa yung DPWH. Ako po ang isang aking proposal, mag-conduct na ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng DPWH at mga congressman na involved sa controversial flood control projects. Like, sana po ang Senado, since nag-blue hearing na po, Blue Ribbon Committee hearing na sila led by our good Senator Rodante Marcoleta, sana po ay pasubtinan na niya at nila lahat ng salin nung mga congressman, o pag nagalit ang congressman sa akin dito, sabi ko, congressman. Ba't siya magagalit kung hindi naman sila congressman? Congressman nga eh. Kung pasumpinan nila lang congressman salin, saka DPWH salin, para makikita na natin kung gaano ba talaga ang in-increase ng yaman or din-increase ng yaman ng bawat isa. Yan, nasa proseso po lahat. Para malaman muna natin. Paano pa po? Lastly, ito na lang po ang gusto kong banggitin. Kailangan po talaga tayo ngayon magkaroon tayo ng concerted effort na biyakin ang sobrang kapangyarihan na naibigay po natin sa Presidente, sa Kongreso. Pag sabi ko pong Kongreso, sama Senado doon, Kongreso, Police at COMELEC at National Government. Dahil ang Kongreso at ang Presidente lang po dito, ang may hawak ng lahat ng pera ng bansa at lahat ng kapangyarihan ng bansa, na pag kanilang pinili itong abusuhin, wala po tayo lahat magawa. Pag pinili ng COMELEC na hindi ka manalo, hindi mo na alam kung tama ang boto na ibinigay sa iyo ni Miro. Hindi natin alam, wala naman tayong records. Pag pinili ng gobyerno at pinag-utos ang Pangulo na damputin ang kahit na sino sa atin ng pulis, gagawin ng pulis kahit walang warrant, kahit presidente ka pa. Yun po ang sitwasyon ngayon. Ang pera, 1 trilyon na po ang winawaldas. Araw-araw na natin silang hinihiya sa social media at media. Hindi pa rin nila tinitigilan dahil wala naman talaga tayo lahat magawa. Hindi po yan ang dahilan at ang pinakadahilan kung bakit natin itinatag ang ating saligang batas, ang bagong saligang batas noong 1987. Kaya natin itinatag ang ating saligang batas para biyakin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa Presidente, ang kanyang ama noon. Ang problema natin, nung gawin natin yung saligang batas natin, yung pagkakabiyak, kulang po, napunta lamang sa mga senador, congressman,
at mga politiko. So now, the 110 million Filipinos